Dear Kuya Poy, ako po si Elaine, 24 years old mula dito sa Manila. May naging boyfriend po ako for 3 years. Siya si Howard at masasabi ko pong mahal na mahal siya ng family ko. Kulang na lang po talaga ay ang ampunin siya ni Mama at Papa. Kuya Poy, lagi siyang hinahanap-hanap sa mga gathering ng family namin. Isinasama rin sa mga paglabas-labas namin at lagi ring pinadadalhan ng mga lutong pagkain ng mama ko. Hindi ko naman po maipagkakailang naging mabuting boyfriend at parang anak na nga ng parents ko itong si Howard. Magalang po siya kahit sa mga kapatid at sa mga tita ko. Pero Kuya Poy, hiwalay na po kasi kami ni Howard 3 months ago. Pero hanggang ngayon, hindi ko po magawang sabihin sa family ko, lalo na kina mama at papa. Alam ko po kasing tatanungin nila ako kung bakit at anong nangyari. At hindi ko pa po kayang sabihin at sagutin. Ayoko rin po magbago ang tingin nila kay Howard, lalo't anak na nga ang naging turing nila sa kanya. Kaya naman, 3 months na nga kaming wala, ay hirap din po o ang hirap din po sa part ko ang makapag-move on lalo't bukang bibig pa rin siya ng pamilya ko. Kesyo sinasabi nila na, bakit wala si Howard? Papuntahin mo. Ibigay mo to kay Howard. Sabihin mo dalawin niya naman kami ng papa mo. Yung mga ganoon na maririnig mo from time to time. Alam ko po kasi Kuya Poy na nagtataka sila. Pero ang sabi ko lang po ay matagal siyang mawawala dahil umuwi sa probinsya ng family niya. At dahil siguradong tatawagan o ime-message siya ni na mama ng hindi ko alam tulad ng lagi nilang ginagawa, ay pinakiusapan ko na rin si Howard na bago kami maghiwalay ay i-block niya na ang mga family members ko sa contacts niya. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit I don't have the courage to tell them na matagal na kaming hiwalay, nag-cheat po kasi sa akin si Howard sa babaeng katrabaho niya. Hanggang ngayon, Kuya Poy, hindi ko ito masabi kina mama dahil alam kong masasaktan din sila ng sobra. At baka kamuhian naman nila si Howard na minsan nilang ipinagkatiwala ang nag-iisa nilang anak na babae. Sinubukan ko pa naman pong isalba ang relasyon namin, Kuya Poy, pero mas mahal niya na raw talaga yung naging dahilan ng hiwalayan namin. Yung ibang babae niya. Sa pagkakataon pong ito, hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng lakas ng loob ulit na magpakilala ng kung sino man sa pamilya ko. Lalo't alam kong posible lang silang masaktan ulit. Grabe po kasi talaga na magmahal ang pamilya ko, Kuya Poy, maging sa mga kaibigan ko. Napaka-open nila mama at nila papa. Mahal na mahal po talaga nila ang mga taong mahal namin na mga anak nila. Gulong-gulo man ako sa pagkakataong ito ay umaasa ako na baka sakaling matugunan po ninyo ang pinagdaraanan kong problema ngayon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Humihingi ng linaw at pag-asa, Elaine. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Elaine kung saan ay nahihirapan siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanila ng kanyang ex-boyfriend na si Howard na taus-pusong tinanggap ng kanyang pamilya for the last 3 years, ng kanilang relasyon. Opo, hindi niya masabi-sabi dahil daw naging parang bahagi na nga at parang kulang na lang ay ampunin na ng kanyang mga magulang mismo. Kumbaga ay tanggap na. Itong si Howard sa kanilang pamilya, hindi niya maamin sa mama niya, sa papa niya na hiwalay na po kami. At ang dahilan pa ay baka hindi nyo inaasahan
baka nagloko po, ay hindi pala baka, nagloko po kasi si Howard. Parang hindi mo mabigkas, Elaine, ano, o doon sa mga magulang mo. Okay, alam mo, walang ibang paraan kasing maisip ako kundi yung sabihin mo na at ibahagi sa pamilya mo, well at least yung mga itatanong lang nila. O na mga bagay, bakit hindi na pumupunta si Howard? Ano na ba nangyari sa inyo anak ni Howard? 'Di ba? 3 months na 'yan, nahihirapan ka na. If you think you are protecting your yung emosyon, yung nararamdaman ng mama mo, ng papa mo, dahil sa masasaktan sila, dahil yung parang tinanggap na nila bilang isang anak na boyfriend mo nga noon ay wala na, I don't think pinoprotektahan mo sila. Oo, hindi ganon. Alam mo, walang ibang paraan talaga kundi ibahagi na, i-share na sa pamilya mo yung katotohanan, Elaine. Alam mo, ito lang muna ha, maswerte ka at very open at mapagmahal at nagtitiwala rin ang pamilya mo, lalo na nga ang mama at papa mo, doon sa mga tao, sa mga kakilala at mga kaibigan na tinanggap mo sa buhay mo o kayong mga magkakapatid. Dahil bibihira yung mga ganyan. O ako nga, sabi ko, yung ibang mga magulang, kung sino-sino na yung mga kaibigan ng mga anak ni hindi alam yung pangalan, ni hindi alam kung saan na nagsusuot yung mga anak nila, wala silang pakialam. But I'm thinking, Elaine, very close ang family ninyo at very open din kayo sa isa't isa. Kaya naman na welcome itong, sabi mo nga, hindi lang naman si Howard, kundi yung mga kaibigan ninyo ay very accommodating itong mga parents mo. At swerte ka dahil dyan, dahil hindi lang ikaw ang nakaka-assess, hindi lang ikaw ang nakakakilala doon sa mga tao na pumapakiharap sa'yo, kundi nandyan din ang mga magulang mo. 'Di ba? At sila man din, sa tingin ko, hindi naman 100% ay tanggap. Minsan yan bubulong sa'yo, anak, si ganito parang medyo kaiba yung ugali niya. Ano? Yan yung mga ganyan, yung mga paala-ala. 'Di ba? Nasasabi agad. Hindi yung may mangyayari munang hindi maganda, tsaka lang sasabihin, sabi ko sa iyo eh. Yan totoo, wala naman sinabi. Ang totoo, wala naman talagang pakialam bilang isang magulang. 'Di ba? Hindi man natin masabing pagkukulang swerte ka sa mga magulang na meron ka. Pero eto na nga yung sinasabi ko kanina, hindi tamang isipin na pinoprotektahan mo, Elaine, itong mga magulang mo. Sa hindi pagsasabi ng totoo tungkol sa kung ano ba nangyari na sa inyo ni Howard 3 months ago. Biruin mo, break na kayo 3 months ago. That's a quarter of a year na. 'Di ba? Almost a quarter of a year. Tama ba? Almost. Quarter na. 3 buwan eh. Baka bigla akong magbanggit ng mga percentage dito masyado na paghahalata kung ano yung mga pinanonood din natin Okay. Ayan, well, that's 25% of the year. Ayan kasi nga 1/4 eh. Okay. Ayan, pero lalo kasi silang masasaktan kung sa tingin mo nga ay dahil sa pagtatago ng katotohanan, lalo mo sila nasasaktan kung patuloy mong ikukubli pa yan, yung hiwalayan nyo ni Howard. Bakit? Kita mo hanggang ngayon? 3 months after ng breakup ninyo, ang akala nila ay okay pa kayo. Akala nila ay meron pang, kumbaga, isinasama pa nga sa tarya sa pagkain. Itong si Howard, dalin mo to kay Howard. Iabot mo naman to sa kanya, tapos ikaw ang excuse mo, nasa probinsya po siya. Alam naman talaga ng mga magulang mo na kung magpo-probinsya man yan, siguro sa nakaraang 3 years nga na pinagsamahan ninyo, hindi naman siya nagtatagal ng ganung katagal. At magtataka rin dahil hindi na namin makontak si Howard, 'di ba? Sila pa ang makakaalam yung mga ganung bagay. Sabihin mo na ng tapat sa mga magulang mo para hindi na rin sila invested doon sa tao, para hindi na rin sila nag-aabala pa. Para hindi na rin sila nag-aabala pa para doon kay Howard. Hindi ko sa sinasabi na sabi mo nga ayaw mo kasi na sumama ang tingin nila kay Howard. Diba? Bilang kahit pa nga meron siyang ginawa na kalokohan sa loob ng inyong relationship kung saan nga ay nahuli mo na nag-cheat si Howard at mas pinili niya na yung babae
na kasama niya doon sa cheating na yun, Elaine, sa tingin ko, hindi rin naman masama. Kung sasabihin mo lang naman yung katotohanan, hindi mo sisiraan si Howard. Okay? Hindi mo sisiraan. Sasabihin mo lang, aaminin mo sa mga magulang mo kung ano ang nangyari. There's a difference between paninira and someone who's telling the truth. Okay? You are telling the truth. Nahuli ko po siya, utol ko, ng bababae. Huwag na kayo masyadong close siguro sa kanya. Parang cringe na. O hindi na po ako komportable. Huwag na muna natin siyang pag-usapan. And I'm quite sure na syempre ang pamilya mo ay sa side sa'yo. Sila ba yung tipo na manunugod ng tao? Sila ba yung tipo na nakukumprontahin pa si Howard? I don't think so. I don't think so. Kasi talagang napamahal lang sa kanila, but it doesn't necessarily mean na Howard is in the same level na parang anak na talaga. Parang anak na ang turing. Pero syempre, iba pa rin yung kadugo. Iba pa rin yung anak na alam naman nila wala naman silang problema sa iyo, Elaine. 'Di ba? At ikaw pa nga ang iniwanan. Syempre, ako bilang isang magulang din, kahit gaano ko pa minahal at tinanggap yung manliligaw mo o yung girlfriend mo, para dun sa mga anak ko, pero kung talagang gumawa ng kalokohan, I'm sorry. Dun ako sa anak ko. 'Di ba? At kung sakasakali naman, sa mga matitinong mga magulang, yung anak ko ang gumawa ng kalokohan, 'di ba? Papayuhan ko na ito ang gawin mo, humingi ka, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad kung sila yung nagkamali. Pero kung sila yung ginawa ng mali, sila yung dadamayan ko. Maghahanap ba ako ng away? Depende doon sa ginawa sa kanyang mali. Yan. 'Di ba? Ganun naman ang mga magulang eh. Kahit pa nga yung yung akala mong tanggap na, tatablahin niya yan para sa iyo. Ikaw ang anak o ikaw ang inalagaan mula nung bata, kaya wag mong isipin. Kawawa naman si Howard, baka sige na, wag mo nang isipin na nag-cheat siya sa iyo. Siguro nga meron pa natitira na pagmamahal, ayaw mo siyang mabigyan ng bad light in front of your parents, pero you're just telling the truth. Sabi ko nga, iba ang naninira doon sa nagsasabi ka lang ng katotohanan. For as long as you're telling the truth, kailangan maging malaya ka. Kailangan maging totoo ka. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati doon sa mga tao na deserve na malaman yung katotohanan. At yan nga, yung mga magulang mo, huwag mong ipagdadamot sa kanila. Para hindi ka na para nabibigatan. Kaya ka nahihirapan ngayon kasi from time to time sa mga conversation ninyo, sa pag-uusap ninyo, hinahanap si Howard. Nasaan na ba siya? Kumain na kaya yung batang yun? Natawagan mo na ba? Diba? Balik lang rin ang balik yung pangalan ni Howard. Paano ka maka-move on hanggat di mo sinasabi yung katotohanan sa mga magulang mo na wala na po kami. 3 months ago pa, mama and papa. Diba? Ganon. Or gusto mo yung bigla ka nalang sasabog dyan sa galit na tigilan nyo ko. Bigla ka magwawala tapos magugulantang yung pamilya mo. Sandali, wala kaming alam. Ba't mo kami naaway? 'Di ba? Kailangan pa ba yon? I don't think so. Hindi na. Okay? Ayan. Eto. Sabi ni Yanni Santos, Elaine, stop protecting his image sa parents mo. I don't think deserve niya pa yun. Like, hello, niloko ka na, tapos ikaw pa nag-e-effort na i-cover up yun. Todo effort pa nga. Diba? Yan yung sinasabi ko. Bakit mo po protektahan? You're just telling the truth. Niloko ka, ipinagpalit ka, iniwanan ka. As simple as that. 3 steps lang yun. Niloko ka, step 1. Ipinagpalit ka, step 1. Step 2. Step 3, iniwanan ka. Diba? Yun lang yun. 3 steps. Ng katotohanan. Ang hirap-hirap. Kasi nga, Yanni, doon sa nag-message nito, meron pa siyang nararamdaman na pagmamahal at concern. Pero para lang i-align natin yung pagiging protective mo, of course, of your parents, yung mga emosyon din nila, yung mga na-invest nilang pagmamahal ka mo at concern doon sa naging boyfriend mo, hindi, natin yan, itama natin. Dahil I don't think
Tamang maging concern ka pa rin sa isang tao na niloko ka. Niloko yung anak mo, iniwanan yung anak mo, at hindi man lang nagpaalam sa inyo. 'Di ba? For that matter. Ayan, sabi ni Gail Enriquez, "Hay nako Elaine, sabihin mo na yung totoo sa pamilya mo para hindi na madagdagan pa yung inililihim mo. The truth will set you free kahit pa nga masaktan ang parents mo dahil sa breakup ninyo. Ganun talaga ang buhay." 'Di ba? Ganoon 'yun. Sabi ito, sandali, basahin pa natin yung iba. Hello muna. Si Ronald Miranda ay nakatutok mula sa Arayat, Pampanga. Salamat po sa inyo, ano? At Elaine, sana nga malinawan ka na, no, doon sa hinihingi mo na ano tawag mo rito? Sabi mo, sana po ay makatulong kayo sa pinagdaraanan kong problema ngayon. Sana nabigyang linaw nitong ating programang Heart to Heart kung ano nga ba ang iyong dapat gawin dyan sa sitwasyon mo kay Howard. Sabihin mo lang yung totoo sa mga magulang mo. Not necessarily sisiraan mo siya. Sabihin mo lang yung totoo na nangyari sa inyo. At yun, yung tamang pagprotekta sa pamilya mo para hindi rin nakakahiya on their part na kumusta pala sila ng kumusta doon sa tao na sinaktan pala at niloko yung minamahal nilang anak. 'Di ba? Huwag mo silang iwanan sa kadiliman. Yun ang totoong pagmamahal. Sabihin mo na ang katotohanan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.